Kamusta na nga po mga master, at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 233 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita nga sa atin etong isa sa mga miyembro ng Cult of Wraiths na may hawak-hawak na isang mainit na sandata at dahan-dahang itinarak ito sa katawan nitong nakagapos na si Faiden na kapwa naman agarang nakadama ng matinding sakit sa kanyang katawan. Sumingit naman sa eksena etong demonyong si Remya na pasimpleng natatawa habang pinupuri ang katatagang ipinapamalas nitong manlalaro sa kabila ng pagiging sadista nitong mga miyembro ng kulto na literal na nag-e-enjoy na pahirapan etong si Faiden at ninanais na malaman kung hanggang saan bago siya tuluyang bumigay. Napatingin nga siya sa screen na nasisilayan nitong sina Teresa at kasabay na nagbanta na kung ninanais niyang iligtas etong naturang manlalaro ay kinakailangan niyang tahakin ang pinakabase ng Cult of Wraiths sapagkat kung hindi siya kaagad kikilos ay tiyak na mamamatay na etong lalaking tinotorture. Pasimple nga niyang kinokonsensya at tinahamak etong Saintess dahil papaano niya maaatim na pabayaan etong kanilang kasamahan na nagbigay ng landas upang sila ay makalayo ng ligtas na hindi naman nagustuhang marinig nitong si Teresa. Pagkatapos ay inilipat ang eksena sa Grey Forest kung saan itong leader ng mga insekto ay kinakalaban nitong ating pangunahing tauhan. Sadyang naging mainit ang bakbakan nitong dalawa at sa kabila ng napakalakas nitong insektong si Cray ay nagawa pa rin siyang tapatan nitong si Jinyuk at nagawang patamaan ng isang direktang pag-atake na siyang nagbunsod ng tuluyang pagkaputol ng kanyang braso na talagang lubos niyang hindi inaasahang mangyari. Do'y agarang nakadama etong si Cray ng takot at mabilis na isinaad ang kanyang pagsuko at pagtanggap ng pagkatalo laban sa binata. Nangako pa nga siya na kanyang ibibigay di umano ang lahat ng nanaisin nitong manlalarong nasa kanyang harapan, tanging kaawaan lamang nito ang kanyang buhay. Sa takot nga na mapaslang ay inialok na rin niya maging ang hidden relic sa kanyang teritoryo at maging ang pinamumunuan niyang puwersa at mga insekto. Ang kanyang naging payag ay matagumpay na napukaw ang atensyon nitong binata. Subalit hinangad nga muna niyang sagutin nitong si Cray ang ilan sa kanyang mga katanungan. Sinimulan nga niyang sambitin na hindi ba tinatawag nitong si Cray ang kanyang sarili bilang ang hari ng Insect Kingdom. Kaya't papaano nga raw nito nagagawang itapon na lamang ang kanyang posisyon at maging ang mga alagad niya, gayon din ang lahat ng nakolektang items. Ang mga ito nga raw ba ay sadyang walang halaga para dito kay Cray na hindi naman maunawaan kung ano ang naisipabatid sa kanya nitong binata. Mas minabuti nga niyang ilahad ang kanyang saloobin habang inilalabas ang isang panibagong sandata. Seryoso nga niyang nawika na ang mga individual na nagagawang isakripisyo at itapon ang lahat ng kanilang pinaghirapan ng ganon-ganon na lamang ay ang tipo ng pinakaayaw niya sa lahat at mariing nagbanta na dito na magwawakas ang kanyang buhay. Labis nga ang takot na nadama nitong si Cray sa pahayag na kanyang narinig at inaming nagkamali lamang siya ng paliwanag. Ngunit hindi na ito bumenta sa binata at do'y tuluyan ng winakasan ang pamumuno nito sa Grey Forest. Sa nagawa nitong si Jinyuk ay pinagkalooban siya ng system ng isang panibagong random skill box bilang pabuya na hindi naman niya maunawaan buwat nang ito pa lamang ang unang beses na nakatanggap siya nito magmula nung naglaro siya ng Tower of Trials. Napapaisip nga siya sapagkat malamang nga daw ay etong si Seong Aeon 1 ang may kagagawan nito na dapat niyang hindi isa walang bahala dahil posibleng may mga hindi na naman magandang mangyayari. Maya-maya pa ay nakatanggap naman siya ng isang tawag mula sa kanyang dakilang stalker na kanyang muling ipinagtaka, lalo na't nagpapakita nga ito ng hindi kaaya-ayang ekspresyon ng pagmumuka. Hindi na nga pinabulaklak pa nitong si Chon Yusong ang kanyang pagsasalita at mariing isinaad na kinakailangan niya ng tulong mula sa binata na hindi naman ito kaagad maunawaan at hinangad na malinawan sa mga nangyayari. Pagkatapos ay inilipat naman ang eksena kung saan ay masisilayan natin etong si Teresa na mag-isang tinatahak ang kinaroroonan nitong si Faiden sa lokasyon ng kuta ng Cult of Wraiths. Kinuha naman itong si Nona na siyang alter ego ng dalaga ang atensyon nito sa kasalukuyan. Buwat ng bagya siyang nadidismaya dahil hindi nga raw siya pinapansin nitong si Teresa. Aniya ay isang malinaw na patibong lamang ang naghihintay para sa kanila pagdating sa pinakabase ng kulto. Gayon din ang palaging paghahangad niya na iligtas ang ibang tao ang siyang magdudulot sa kanya ng kahinaan at palagi ang gagamitin ng kanilang mga kalaban. Aminado nga etong si Teresa na alam niya ang bagay na iyon, subalit kung hindi nga daw siya kikilos ay tiyak lamang na mamamatay na etong manlalarong si Faiden. Sa kasalukuyan nga raw ang manlalarong iyon ay isa sa iilang individual na nagpapakita ng potensyal na maging isang susi sa pagtalo ng tore at hindi niya maaatim na mapaslang ito sa tindi ng sadistang pagpapahirap na isinasagawa ng mga miyembro ng kulto. Isa pang araw
ay may isang bagay siyang nais ipakita at ipabatid para dito sa manlalarong si Faiden. At iyon ay malinawan siya na hindi lahat ng mga nilalang na naninirahan sa tore ay masasama at posibleng maging kaalyado mo pa upang patuloy na umakyat sa mas mataas na palapag. Ang paliwanag nga nitong dalaga ay nagbunsod para dito kay Nona ng umiti at nawika na literal nga daw nakahanga-hanga ang pagiging totoo sa sarili nitong si Teresa, kasabay ng pagkakaloob dito ng kanyang kapangyarihan upang mas mapabilis pa ang kanilang pagtahak sa pinakakuta nitong kulto sapagkat aniya, ang hinahangad nga daw nitong dalaga ay siya rin kanyang hinahangad na mangyari. Pagkatapos ay muling inilipat ang eksena sa ika-44 na palapag ng tore na kasalukuyang pinangangasiwaan at siyang base ng mga nag-aalsang miyembro sa hanay ng mga arkanghel. Doy inilahad nga rin sa atin ang tungkol sa isang libro na matatagpuan sa ika-50 palapag ng tore na tinatawag na Necronomicon, na maging etong mga arkanghel nga ay limitado lamang ang impormasyong nalalaman hinggil sa bagay na iyon at labis ang mga itong hindi makapaniwala na may isang manlalaro na nagtataglay ng kaalaman hinggil sa nasabing libro, kung kaya't sapat na nga raw itong rason upang kanilang dakpin at i-interrogate etong si Kang Jinyuk. Sinagot naman siya ng kanyang kasamahan na sinubukan na nila itong isagawa subalit nabigo nga raw sila sa kabila ng personal na ginamit na nitong si Kizakel ang isa sa mga Eden's Relic. Dagdag pa nga nito na kinakailangan nga daw nilang huwag maging padalos-dalos pagdating sa pagtahak sa mas mababang palapag ng tore, tanging mahuli lamang ang nasabing manlalaro sapagkat lubang malaki ang resources na kanilang nagagastos para dito. Samantalang eto namang arkanghel na si Kizakel ay lubos na mapipinta ang galit sa pagmumuka sapagkat lubha nga raw isang palos etong manlalarong si Kang Jinyuk na maging ang pinakamalakas na klase ng relic si Eden na Joshua's Judgment ay nagawa pa rin nitong takasan. Kaya't dahil doon ay mas lalo lamang umigting ang kanyang pagnanais na mapaslang itong ating pangunahing tauhan sa ngalan nga daw ng kanilang ina. Maya-maya pa ay naputol ang kanilang interaksyon buwat sa pagdating ng isang panibagong individual at ito nga ay isang demonyo na labis nilang hindi nagustuhang masilayan. Plano na nga sana nitong dalawang arkanghel na paslangin ang nasabing demonyo, subalit agaran naman silang pinakalma at pinahinto nitong si Kizakel buwat ng marahan nga itong naglalabas ng isang kakaibang kalatas na kanyang daladala. Agaran nga din nagbago ang kanyang timpla buwat ng kanyang masilayan na ang individual na nasa kabilang linya ay walang iba kundi ang demonyong si Gantafer. Nawika nga nitong wala pa rin aniyang pagbabago ang nakakairitang pagmumuka nitong arkanghel na si Kizakel at bago pa man tuluyang matunaw etong ipinadala niyang mensahero dahil sa bisa ng Holy Power ay kaniya na lamang ilalahad ng mabilis ang kanyang naisipabatid sa kaniya. Ayon pa nga dito sa demonyo na batay sa kanyang nakalap na impormasyon ay kanilang hinahangad na mapaslang etong manlalarong nagangalang Kang Jinyuk at makailang ulit na silang nabigo. Ayon pa nga kay Gantafer na dahil nga daw iyon sa dami ng mga residente ng tore na tumutulong sa nasabing manlalaro, malamang nga daw ay nakaiwas ito sa uli niyang pag-atake mula sa tulong ng mga naturang residente at kasalukuyang nasa isa sa mga basing pinangangasiwaan ng kaniyang mga alagad. Naguluhan naman etong si Kizakel sa kanyang payag at ninais na malaman kung ano ang kanyang pinakarason ng pagtawag at kung naroroon lamang daw ba itong ipinadala niyang alagad upang ang kanilang kabiguan ay kanyang hamakin. Sinagot naman siya nitong demonyo ng hindi sapagkat hindi na niya kinakailangang hamakin etong si Kizakel mula sa kanyang kabiguan dahil napakaraming bagay na nga raw siyang maaari pang punain aniya. Sa totoo nga rin daw ay hinahangad niyang burain na sa kwento ang nasabing manlalaro, kasabay ng pag-aalok niya ng ilang mga impormasyon na kanya nakalap hinggil kay Jinyuk. Agaran naman siyang kinontra nitong iba pang mga arkanghel na naroroon sapagkat isang araw lapastangan etong nilalang na kanilang kausap at walang sino mang nabibilang sa kanilang hanay ang makikipag-alyansa sa isang demonyong kagaya niya. Mariin nga nilang binalaan etong si Kizakel sapagkat malamang ay gagamit lamang ito ng mga maruruming klase ng taktika laban sa kanila na maaari nilang ikapahamak. Ngunit natigilan nga sila habang napapangiti naman etong si Gantafer at masayang nasambit na mukhang iba ang nasa isip nitong si Kizakel kumpara sa mga arkanghel na kanyang kasakasama. At buhat nga ito sa matinding paghahangad na masupil etong ating pangunahing tauhan mga master.